Silipin ko daw to dahil meron na siyang pa-loans. It's an e-wallet with a lot of features na pwedeng ma-download from Google Play Store and from iOS. May loans tab na siya. Mukhang promising kasi pwede ka ditong umutang from 5,000 pesos yung minimum niya at 250,000 pesos. And it's actually in cooperation with Skyro. And Skyro is legit. Pwedeng installment. Cash loan siya ha. Kung kayo nagbabalak umutang, then I hope this video helps. Welcome back to my channel. It's Ate Red here and medyo excited ako guys because isang promising loan platform yung pag-uusapan natin, and this is one that you can access through Palawan Pay, which is a legit app dahil it's an app ni Palawan, which is, alam na natin, established pawn shop na yan. So it's been there for a while now as an e-wallet, I guess. And ngayon ko lang siya na-download because ni-request nyo silipin ko yung loans tab, which andun nga siya guys. Kahit na first time mo lang mag-create, pwede ka na kaagad mag-apply. At ito guys, yung pinaka-matrabaho, pinaka-mahabang loan process na-encounter ko. As in. Medyo tricky siya, guys. Before anything else, kung hindi pa kayo subscribe, bago pa kayo dito, subscribe kayo because dito pinag-uusapan natin yung mga online loan platforms. I give you guys perspective sa mga different pautangan online at makapag-decide kayo kung dapat mang utangan yung isang online loan platform or hindi. So when it comes to online loan platforms, I'm your go-to guy. Mahaba siya, kaya straight to the point na tayo. Okay, ang haba-haba ng process. Reject. Cannot approve your app. We cannot approve your application at this time. Sabi ko na nga pa, hindi ako ma-approve dahil to si Skyro. But I don't have anything against either Palawan or Skyro. Ganun lang talaga. 5,000 lang naman sana yung in-applyan ko. Siyempre, pagbaguhan ka, doon ka magsisimula sa mababang amount. Pero depende yan kay system kasi minimum of 5,000, maximum 2,000, 250,000. And I can try again. Huwag natin tantanan to kasi ano siya, promising. I can try again after April 19, 2025. So, hindi po si Palawan or si Palawan Pay yung nagpapaloan. It's a collaboration with Skyro. Yung nagpapautang is si Skyro. Meron siyang systems in place to check kung eligible ba tayo o hindi. As to how, I don't know. But meron akong konting remarks dyan towards the end. Pag-usapan na lang natin yung whole process. Download ko po si Palawan Pay from iOS and available din siya sa Google Play Store. And ayun, yung loans na to is part of its features and it's working in collaboration with Skyro. So, download nyo yung Palawan Pay in case wala pa kayo nito at magre-register kayo with your mobile number at hingi po siya ng access sa ating contacts. Magpapadala po siya ng OTP doon sa number na ginamit sa pag-sign up. And pagkatapos mo maglagay ng OTP, magbibigay ka lang ng basic information like first name, middle name, last name, and additional na yung information para makapag-create ng wallet. And then, hingi po siya ng access sa camera kasi magsi-selfie ka po. So, pagkatapos mo mag-selfie and susundin mo lang yung guidelines niya sa pagkuha ng picture mo. Kakagising lang guys. Ito, kasi review ko daw kasi may palo na si Palawan. So, kakagising ko lang, nakapajama pa ako, nag-selfie na kaagad ako. At tinanggap naman ni system, tapos nagpa-create po siya ng pin. And congratulations siya na meron na akong wallet. Suggest kaagad siya na i-upgrade ko daw yung account para ma-increase yung limit, bali, yung mga transactions. So, humingi po siya ng email address. Mag-verify ka ng email address mo. Magpapadala po siya ng code. Ilalagay mo dyan yung code. Furthermore, hihingi siya ng ID. So, maraming ways kasi marami po siyang IDs na tinatanggap. So, maaari ka mag-submit ng isang primary ID lang or 2 secondary IDs. An alien certificate of registration. But we're not gonna dwell on that. So, yung mga IDs na tinatanggap niya is GSIS. Mabubulol ako sa enumerate ng mga IDs kaya ito po. Ito po yung mga IDs na tinatanggap niya which are considered primary IDs. So marami-rami po. And for the secondary IDs, IN, police clearance, DSW ID, school ID, PhilHealth, and company ID. So kung dun kayo sa secondary IDs, dalawa yung bibigay nyo. So pipicturean nyo po yung front and back, whatever ID man yung gusto nyong isubmit sa kanya. At hihingi po siya ng place of birth, if you're employed, if you have a business, unemployed, yun yung andon. And kung ano kang industry na belong. And then documents review in process at mabilis lang, upgraded na yung account. Pero Palawan Pay pa lang to. So, yung wallet pa lang. Once nakapasok ka na sa dashboard niya, andun po, meron pong loans sa katabi ng send money. Hindi ko siya at accessible naman siya
sa akin as a first time. Bali, baguhan dito sa Palawan Pay. And may upgrade to gold account. Pa kahit na hindi ka mag-upgrade sa gold account, pwede mo pa rin ma-access yung loans. O, ayan. At kung magsa-scroll down ka, makikita mo yung iba't ibang features na ino-offer ni Palawan Pay. Yung nakakatuwa lang dito kasi meron din siyang collab with Digido. Pero in-ignore ko na yun kasi meron akong Digido account. Since yung focus natin dito is yung loan na accessible through Palawan Pay, then let's continue. At klaro nga na it's working in collaboration with Skyro for this. Exclusive cash loan offers for Palawan users. And I feel like si Skyro medyo mahigpit siya. There are a number of reasons kung bakit hindi ako ma-approve, which I will also share in the end of this video. Continue na muna tayo dito. So, apply now. Pero bago tayo mapunta doon, so rates 1.5 but it can also be as high as 7%. Just one ID yung kailangan, money in your Palawan Pay. Pwede kang magpili ng terms up to 12 months. O, di ba bongga pag ma-approve? Pag na-approve ka, mapupunta siya kaagad doon sa yung Palawan Pay wallet. May pa-calculator pa siya para patikim kung ano ba yung ma-expect mo dito. So, ayan, from 5,000 na minimum and then 250,000, pwede kang magpili ng 6, 9, 12. Ano lang yan? Indicative information lang yan. Pwede pa yung mag-change. Depende sa credit evaluation system. Is mabibigyan ka dun ng idea kung magkano ba magiging monthly mo. So, sa 250, kung babayaran mo siya in 6 months at ma-approve ka, most likely magbabayad din ng 44,759 every month. Pero, again, subject to change pa yan based on final assessment. Ganon. Anyways, kung 12 months naman, so mas mababa. Pero pag-isipan po talaga. Anyway, so doon na muna ako sa 5,000 kasi medyo skeptic ako, no? And since nagtatry pa lang naman, ayoko naman ng malaking obligation. So, 5,000 ako. And then 6 months, at least I know na nasa around 1,024 or less yung aking monthly. Dahil kasi kay Skyro ka nag-a-apply nito eh. So, parang medyo redundant yung ibang steps. Kaya parang ginawa ko na rin yung kanina nung nag-upgrade ako ng Palawan Pay account ko, guys. Dapat daw 18 to 70 years old yung pwedeng mag-apply dito. At dapat merong smartphone and Philippine mobile number. Yung mga documents required, medyo limited siya. So, yung dito naman, sa kay Skyro, Philippine passport, SSS, UMID, PhilSys, driver's license, PRC, and postal. So, iba yung pag-upgrade ng account kay Palawan Pay, iba rin yung pag-apply mo na kay Skyro. Kaya nga, ang haba po ng process. Ma-approve ka, kaagad naman siya ma-credit sa Palawan Pay account mo. But, hintay ako ng mga 30 minutes at saka ko nalaman na reject pala. At saka try again ako sa April 19. Saklap be. Pwedeng maaring may tumawag. Ayan, i-click mo yung apply for this loan to get started. And then again, hihingi po siya ng mga basic information mo. Tapos mag-verify siya ulit. Magpapadala po siya ng OTP. Tapos this time, manggagaling po siya sa kay Skyro. And then, yung information like your date of birth, place of birth, gender, marital status, yung mga stuff like that. So kung yung dati, kasi diba nag-apply na rin ako dun kay Skyro, yung mga information na to, binigay ko na eh. Eh ngayon, kailangan ko naman siyang ulitin. Hingi rin siya ng business details, like kung may employees ka ba, kasi sinabi ko sa kanya is self-employed ako eh. And then, company name, of course, lalagay mo yan. Reference contact. So, twice siya na humingi ng reference. ID, tapos details ng ID mo, kailan niya mag-expire, and then additional documents. May ganun pa. So, yung mga additional documents na doon, kasama yung, aside from your primary ID, hihingi talaga siya ng SSS, ng GSIS, yung TIN, hiningi niya yun. And then, yung document number. So, nagbigay pa ako ng TIN sa kanya. Confirm niya yung Palawan Pay account ko. Kailangan daw i-install or i-access yung Skyro na app para ipagpatuloy yung application. Since meron na akong Skyro dito sa phone, so pag-click ko ng install the app, log in po siya with the passcode. And humingi pa siya ng update, guys. And then, again, every time kasi nagbubukas ka ng Skyro, ihingi po siya ng access sa contacts, yung ganun, paulit-ulit. And then, yun, may final steps pa. So, matrabaho talaga siya kasi nagpa-take pa siya ng photo ng ID, humingi ng access sa ibang data, and then magsasign ka ng loan agreement kung sakali approve ka. Ilang beses niya po hiningi yung ID info. This process alone, twice akong nag-picture ng ID ko, and then under review na siya. So, hindi siya instant. Bale, naghintay ako ng mga 30 minutes tapos nalaman ko na we cannot approve your loan at this time. Apply na lang daw ako ulit after April 19. 2025. So, hindi ko natatantanan kasi promising siya, guys. Basta may mga loan apps na legit, pa-try and try tayo dito. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Basta legit. Sasaga talaga tayo, basta legit. Ito yung experience ko and I hope after April 19, magkaroon ako ng chance na ma-approve dito para mabigyan ko kayo ng full experience. But ito lang yung masasabi ko at this point. Matrabaho siya. Mahigpit yung process niya. Na-approve nga ako sa ibang mga legit. May mga credit cards naman ako. Pero I can also add na
maybe po kasi, lumipat po kasi kami. Driver's license ko is Bacolod pa kasi yung address ko doon. Lumipat na kami ng ibang bahay. So, nag-detect siguro ni system. Or baka kasi marami na akong loans. Pag kasi marami kang loans, kahit na good payer ka, maaari ka pa rin ma-reject. Kasi high risk ka eh. Ganun talaga. It's a fact. So, meron akong car loan, meron akong home loan. Puro yun. And may mga bills pa ako, may home credit pa ako, di ba? Yung ganun. So, pag masyado kang maraming utang, kahit na good payer ka, kahit na okay yung credit history mo, pwede ka pa rin i-reject. And kaya kailangan mag-try ka ulit after a month, 3 months, 6 months, kung saan nakikita ni system kung na-handle mo ba yung mabuti yung mga existing loans mo or natapos mo na ba yung mga existing loans mo ngayon. Siguro, mahigpit lang talaga si Skyro or siguro malas lang. Again, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin nating alagaan yung ating credit history kasi ito naman yung binabasihan talaga ng kahit na anong system, especially non-collateral, so tapos online pa. Credit history talaga yung basihan para ma-approve or not. So, I don't know kung bakit hindi ako na-approve ni Skyro. But anyway, hindi naman ako bitter kasi yung importante naman is napasilip ko sa inyo yung process para makapag-prepare kayo. You do better than I did and I really hope ma-approve kayo kasi mukha siyang promising. Imagine, pwedeng 250, depende sa system. And installment siya, hindi siya pa 7 days. So, dapat dito tayo sa mga ganitong mga online loan apps. Good luck, everyone. And kung hindi kayo ma-approve, meron pa namang ibang mga legit mga online loan apps na pwede nyo i-try at baka doon kayo ma-approve. You can check this playlist for more information. But that's all for today's video. Let me know what you think. Comment below and I'll see you on my next vlog. Balikan natin to kapag pwede na tayo mag-apply ulit. So,